Isang dalaga na nawalan ng mga magulang at lumaki sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na nagpapatakbo ng isang shopping mall ay humarap sa bagong katotohanan matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Ngayon ay balikan natin ang series na A Shop for A Killers mula sa taon ng 2024. Ang babaeng si Jong Jian ay inaatake ng isang sniper ngunit tumanggi itong sumuko at sa halip nakita nito ang isang basag na salamin at inilagay ito sa isang wallis at madiskarteng inilagay ito patungo sa bintana mula sa ligtas na lugar. At habang inaayos nito ang salamin tumira ang sniper ngunit ang isang bala ay hindi tumama sa salamin at tumama sa itaas ng pader. Nakita niya ang pagkakataon na matukoy ang blind spot ng sniper at habang umakyat ito sa itaas ng refrigerator inihanda nito ang kanyang sarili para sa isang delikadong pagtalon. Hindi na matukoy ng sniper kung ano ang ginagawa ng babae habang tumalon ito at naiwasan ng bala kung saan bumagsak ito sa sofa. At habang itinaob ito nakita nito ang isang sniper sa ilalim at kinuha ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At sa unang pagbaril tumalsik ito ngunit nagawa nitong patamaan ang van kung nasaan ang sniper. At sa isang flashback ipinakita na si Jinman ay nakipagkitang muli sa kanyang pamilya pagkatapos ng 8 na taon na pagkakahiwalay nito at sa pagbalik nito ang kanyang ina ay pumanaw at pinilit nitong gumawa ng autopsy upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Ang kapatid nito ay kumbinsado na ang kanilang ina ay namatay sa kanser at dahil sa galit inakusahan nito si Jinman na nag-aalala lamang ito sa kanilang ina pagkatapos nitong mawala. At sa gitna ng pag-uusap hiniling ng ina ni Jian na dalhin ni Jin ang bata sa bahay dahil naiistorbo nito ang mga bisita at sumangayon si Jinman at dinala ang bata pauwi. At sa kanilang pag-uusap nakatanggap si Jin ng tawag at matapos na kunin ng tawag inutusan nito si Jian na isarado ang mga pinto at huwag papasukin ng sinuman sa loob ng bahay hanggang sa makabalik ito at ipinaalam nito sa bata na darating ang kanyang kaibigan at kung malulutas nito ang isang bagtong na ibibigay niya doon lamang nito bubuksan ang pinto. At sa pagbigay ng detalye ng bagtong umalis si Jin at ilang sandali isang lalaki ang nagtangkang buksan ng pinto at sa kabila ng pagtatanong ni Jian na natiling tahimik ang lalaki. At kalaunan nagawa nitong buksan ang pinto at nang magbabantay ito kay Jian isang lalaki ang umatake sa likuran nito at ang taong yun ay ang kaibigan ni Jinman na si Honda. At kahit hindi ito makapagsalita nakikipag-usap si Honda kay Jian sa pamamagitan ng mensahe at ibinigay sa kanya ang sagot sa bagtong. At bago pa may hatid ni Honda si Jian sa ligtas isa pang lalaki ang paparating at upang pigilan ang bantat tinago ng lalaki si Jian sa isang silid gayunpaman nagpa siya ang bata na buksan ang pinto at nagulat nang makita nito ang lalaki na si Sanjo na pinutol ang kamay ni Honda. At matapos na itapon si Honda ang lalaki ay naghanap sa silid ngunit nabigo na mahanap si Jian at si Sanjo na pumatay kay Honda ang lumalabas na sniper mula sa unang eksena at nagtatangkang patayin si Jian. At sa pagmamasid sa isang bukas na bintana sumilip si Sanjo at natuklasan na si Jian ay nakasaabit sa isang tubo. At sa halip na sumuko sa lalaki nagpa siya si Jian na bumitaw at sa kabutihang palad nahulog ito sa isang upuan sa ilalim habang sinubukan itong tumakas ngunit tinamaan ito ng isang sasakyan. At habang nagtipon ang mga tao sa paligid mas naging mahirap ito para sa lalaki na sundan ang bata. Nakita ni Jian ang kanyang sarili sa isang ospital kung saan narinig nito ang dalawang pulis na pinag-uusapan ng pagkamatay ng kanyang magulang. At nakakagulat inihayag na ang kanyang mga magulang ay pinatay sa punerarya habang siya at si Jinman ay umalis sa lugar. At sa isang malungkot na gabi sa ospital nasaksihan ni Jian ang isang nakakabahalang eksena kung saan isang hyenas na may dalang putol na braso ng tao. Ang insidente sa pagputol sa kamay ni Honda ay nagkaroon ng labis na epekto sa kanyang pag-iisip at nang magising ito sa kanyang bangungot tinignan nito ang paligid ngunit wala itong nakita. Samantala ang assassin sa unang pag-atake ay nakatayo sa labas ng ward at planong tapusin ang bata at pagpasok sa loob ng silid upang lapitan ang kama ni Jian natuklasan ng lalaki na wala ito sa lugar. At dahil naramdaman ng bata na may paparating mabilis itong tumakas at muling naiwasan ang panganib sa pangalawang pagkakataon. At dahil walang pupuntahan nakita ni Jian ang morgue at binuksan nito ang isa sa mga compartment at humiga sa tabi ng isang bangkay ng babae at natuklasan na ito ang kanyang pumanaw na ina. At sa kabila na kahit wala itong buhay nakahanap si Jian ng ginhawa sa piling nito habang pumasok ang lalaki sa silid at mabilis na binuksan ang compartment ng isa-isa. At hindi inaasahan ng isa sa mga kasama nito ay lumabas sa pinto na ikinagulat niya at sa pagkakataon na ito lumitaw si Jinman sa likod ng lalaki at nagpaputok. At habang nakahiga si Jian sa loob naririnig nito ang alingaw-ngaw ng baril. At pagkaraan ng ilang sandali binuksan ni Jinman ang compartment at matagumpay na natalo ang dalawang lalaki at iniligtas si Jian.
At matapos na pumanaw ang magulang ni Jian, kinuha ni Jin ang pangangalaga sa kanya at dinala ito sa kanyang tirahan at hindi tulad ng dati kailangan ni Jian na bitbitin ang kanyang sariling mga gamit at kunin ang buong responsibilidad sa kanyang sarili. At nang matumba ito sa gate, hindi ito tinulungan ng kanyang tiyuhin at nilinaw nito sa bata na hindi siya ang magulang nito at hindi niya mapapalitan ang mga ito at nilinaw nito na hindi niya gagampanan ang tungkulin bilang magulang sa kanyang buhay at dahil sa mga sinabi pumasok ito sa bahay at iniwan ng mag-isa si Jian sa labas. At sa gabi pagkatapos na dalhin si Jian sa silid nagsimulang parusahan ni Jin ang kanyang sarili at pinanagutan ang kanyang sarili sa trahedya na sinapit ng pamilya ni Jian at ang kanyang muling pagpasok sa pamilya ay nagresulta sa kamatayan kasama na ang kanyang nanay, kapatid at hipag. At dahil sa trahedya na kinasasangkutan ng kanyang magulang pati na rin ni Honda, nagkaroon si Jian ng language disorder na naging dahilan upang mahirapan itong magbasa at magsulat pati na rin magsalita. Ang kondisyon na ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng memorya na nagreresulta sa pagkamatay ng kanyang magulang at post-traumatic stress. At pagkatapos ng klase habang ang ibang magulang ay kinukuha ang kanilang mga anak, si Jinman ay madalas na nahuhuli at kapag dumarating ito ang bata ay basang-basa na sa ulan, ngunit tumanggi pa rin ito na sumakay sa sasakyan. At sa paglipas ng panahon ang komunikasyon sa pagitan nila ay malabo kung saan parang nagsama ang dalawang estranghero sa iisang bahay. At isang araw dahil hindi nito masabi ang kanyang kailangan, nag-iwan ng tala si Jian sa ref at humihiling kay Jin na bilhan siya ng isang protractor. At sa kinabukasan nakita nito ang pera na nakadikit sa magnet sa tabi ng tala at mula noon ang kanilang komunikasyon ay dumadaan sa sulat at nagsimulang tuparin ni Jin ang mga pangangailangan ni Jian. At sa ibang pagkakataon nilang bata ang kinulong si Jian sa basement ng paaralan at nanatili itong tahimik hanggang sa masaksihan nito ang isang hyenas na may hawak na putol na kamay sa bibig nito at nagpapaalala sa kanya ng mga bangungot. At dahil natakot sinubukan nitong buksan ang pinto, ngunit ang kanyang pagsisikap ay walang silbi at dahil desperado na tumakas sa basement nakita ni Jian ang boses nito at sinigaw ang pangalan ni Jinman para sa tulong. At ilang sandali sinira ni Jin ang lock sa pinto gamit ang martilyo at nagawang mailigtas si Jian at dahil dito niyakap ng bata ang tiyuhin niya, ngunit pagkatapos ay sinimulan niya itong hampasin at nagtatanong kung bakit hindi ito agad pumunta upang tumulong. At ang insidenteng ito ay naging dahilan sa pagbalik ng boses ni Jian at kumpiyansa sa sarili at mas gumugol ito ng maraming oras kasama si Jin. At sa kasalukuyang araw nakita ni Jian ang kanyang sarili sa isang mahigpit na lugar matapos nitong bugbugin ang isang lalaki at tinatawagan nito ang kanyang tiyuhin para sa tulong at nalaman ang hindi inaasahang pagkamatay ni Jinman at nang malaman ito labis itong lumubog sa kalungkutan. At habang nasa sasakyan nakipag-usap si Jian sa driver na nagkataong kaibigan ni Jinman at nang marinig ang tungkol sa pagpanaw ni Jin, binigay ng lalaki ang kanyang card at nag-alok ng tulong pati na rin ang pagsasaayos ng libing kung kinakailangan. At pagkatapos dinala ito upang makita ang katawan ni Jin at humingi ng pagkakakilanlan at habang sinusuri nagsabi si Jian ng mga alalahanin tungkol sa kakaibang anggulo ng hiwa sa leeg ni Jin. Pinaliwanag ng opisyal na ang hiwa sa leeg ni Jin ay nagpapahiwatig na nagpakamatay ito at nakita sa CCTV na walang pumasok sa bahay ni Jin. At habang binalik ang katawan sa morgue, napansin ni Jian ang isang tattoo sa braso ni Jin. At pagkatapos ng nakakapagod na araw narating ni Jian ang lugar ni Jin upang kunin ang kanyang larawan para sa libing at doon nakita nito ang kanyang kaibigan na si Jongman na humihiling ng tulong. Hiniling nito ang tulong na kunin ang larawan ni Jin mula sa larawan ng pamilya at pagandahin ito para sa libing. Ang seremonya ng libing ay tila hindi maganda para kay Jian habang ang lalaki ay nagchichismisan tungkol sa buhay ni Jin. Ang mga akusasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Jin sa mga gang at mga suspetsa sa pagiging spy nito sa North Korea ay kumalat sa mga dumalo at dumagdag pa sa usapan ang pagiging tahimik ni Jian sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin. At sa kabila nito si Jongman ay nanatili sa kanyang tabi at nag-alok ng suporta sa panahon ng pagsubok. At balik sa bahay maraming alaala ang tumama kay Jian habang inaalala nito si Jin na nakaupo sa sofa at nakikipag-usap sa kanya. At dahil dito naluha ang dalaga at nagtatanong kung bakit nito nagawang kunin ang sariling buhay. At habang nagdadalamhati pumasok si Jongman sa loob at sa kahilingan ng dalaga na natili ito habang umidlip si Jian. At nang magising ito ibinigay nito ang isang lumang telepono na nakita nito sa banyo ni Jinman habang naglilinis ito para kay Jian. At dahil nagtaka na isip ni Jian kung bakit kailangan ng tiyuhin niya ang ganong telepono dahil bumili ito ng isang smartphone kasama siya. Nang biglang lumitaw ang isang mensahe at sinabing may nagdeposito ng 70 milyon at handang kunin ang binili nitong kagamitan. At ito ay isang kumpanya ng bangko at nagbubunyag ng 18 bilyon won sa account ni Jinman. At dahil naguguluhan ibinahagi ni Jian ang mensahe kay Jongman at nagtatanong kung ang pagbebenta ng mga hose ay magdadala ng ganoong kalaking pera.
At dahil naintriga sa misteryosong kabayaran, ginalugad ng dalawa ang house-selling website na ginawa ni Jongman para kay Jin at lumalabas na hindi nila kikitain ito sa pagbebenta lamang ng hose. Pumunta si Jongman sa programming ng website at napagpasyahan na ang agrikultura na bibibenta ni Jin ay isa lamang front para sa iba pang website. At gamit ang kanyang kasanayan sa computer, nalaman nito na ang website ay isang takip lamang para sa isang pinagbabawal na bentahan ng armas sa dark web. At nang makita ang pangalan ng website, naalala ni Jian ang eksaktong salita na nakatato sa braso ni Jin, at habang naggagalugad sa dark web nakatanggap sila ng mensahe sa taong gumawa ng kabayaran. Sumagot si Jian na ang tindahan ay sarado na at ibabalik nito ang pera, ngunit laking gulat nito sa nakakatakot na sagot at sinabi ng lalaki na ang mensahe ang pumatay kay Jin at ngayon ay sasapitin nito ang kaparehong kapalaran. At sa pagkataranta, mabilis na pinatay ni Jongman ang computer at tiniyak kay Jian na isa lamang itong walang kwentang pagbabanta. At sa mga sandaling yun, biglang tumunog ang doorbell at sa intercom ang babaeng si Minhai ay pinakilala ang kanyang sarili bilang Chinese na tutor ni Jinman. Inihayag nito ang pagnanais na makilala si Jian at marami itong naririnig tungkol sa kanya mula kay Jinman. At si Jian na tinatago ang pagkamatay ni Jin ay nag-alinlangan na buksan ang pinto, at ang maingat na hakbang na ito ay napatunayang matalino dahil hindi alam ni Jian na may baril na nakatago sa bag ng babae. At ang kamakailan na pagbabanta ay nagpataas ng hinala ni Jian sa lahat, at nang tumanggi ito na buksan ang pinto, umalis ang babae at nag-iwan ng isang misteryosong ekspresyon sa kanyang mukha. At matapos nito sinubukan ihak ni Jongman ang account ng operator at nalaman na ang website ay pinamamahalaan ng mga autorisadong miyembro lamang. Ang mga miyembro ay nakakakuha ng code base sa kanilang grado at autorisadong miyembro lamang na may code ang maaaring bumili ng baril sa website na ito. Mayroong 4 na code at ang mga tao na pumatay ng tao ay code red at sila ay mga contract killer na maaari silang magbenta at bumili ng mga baril, bomba at mga armas at lason na ginagamit upang pumatay ng tao. At ang mga spy ay purple ang kulay at isa itong code para sa mga tao na bumibili at nagbebenta ng impormasyon at iba't ibang device tulad ng mga camera at listening device na maaari nilang magamit upang patayin ang kanilang sarili kapag nasira ang cover nila. Ang dilaw na code ay para sa mga cleanup crew at ang mga produkto na available para sa kanila ay mga gamot panlinis at mga tool na kailangan para sa pagtatapon ng katawan at paglilinis. At hindi tulad ng ibang code, ang berdeng kulay ay walang kategorya at ang mga nakatanggap ng code mula sa mHelp website ay maaaring hindi nila pwedeng atakihin ng code green, at kung sino man ang susuway at aatake sa code green, ang lahat ng may code ay dapat ipagsapalaran ang kanilang buhay upang protektahan ang code green. At sa kulay berde, mayroon lamang 2 miyembro, ang operator ng mHelp si Jinman at si Jian, nang biglang yuminig ang buong bahay na tila parang may isang lindol, at sa pagmamadali sa bintana si Jian at Jongman ay nagulat na makitang nawasak ang harapan ng bahay. Isang drone ang lumitaw at nagpaputok sa dalawa, gayunpaman alam ni Jinman ang bantang ito at naglagay ng mga bulletproof na bintana dahilan upang hindi mabutas ng drone ang bahay. Ang kanilang bahala ay naantala ng umangkop ang drone sa pagtatanim nito ng mga pampasabog sa bintana at binasag ito. At ngayon na nakalantad na ang dalawa, nagmadali ang dalawa na tumakas at sumunod sa kanila ang drone. At habang sinusundan nito si Jongman, nagawang makialam ni Jian sa tamang oras at ginamit ang kanyang tirador upang patambahin ito. At lumalabas na pinatibay din ni Jinman ang mga pader at ginawa silang bulletproof. Si Jian at Jongman ay kinuha ang isa sa bulletproof na pinto bilang shield at nagpatuloy si Jian sa paggamit ng kanyang tirador upang umatake sa drone. Gayunpaman, sa pagkakataon na ito ang kanyang atake ay hindi epektibo at matapos na magpaputok ng ilang beses, nagtanim ng bomba ang drone sa pinto at ang pagsabog ay nagpatalsik sa dalawa sa ere patungo sa lupa at nag-iwan sa kanilang nakalantad sa nakakamatay na drone. Nang biglang dumating si Minhai, ang babaeng nagpakilala bilang Chinese na tutor ni Jinman, at nagpaputok ng baril na nagpakawala ng isang sonic blast na nagpahina sa drone. Ang buhay ng dalawa ay nailigtas, at habang sinusubukan ni Jongman na umalis, inatake ito ni Minhai at inilapit nito ang kanyang pulso upang mag-scan ng kung ano. At nang napagtanto na hindi umayon ang resulta sa inaasahan nito, pinatahimik nito si Jongman at iniwan itong walang malay. At habang nagtatangkang umatake si Jian sa kanya, mabilis itong pinatomba ni Minhai at muli nag-scan sa braso ni Jian at nagpapakita na ang dalaga ay code green. At sinusubukan na makipag-usap, sinigurado ni Minhai kay Jian na hindi siya nandoon upang lumaban, sa halip upang protektahan siya, at ang kanilang pagtatalo ay natigil nang nagpaputok ang isang sniper. At upang protektahan si Jian sa paparating na bala, sinipa ito ni Minhai papalayo sa bintana at ang bala ay nagmumula sa sniper na bumabaril kay Jian sa unang eksena.
At sa gitna ng panganib sinubukan sabihin ng babae kay Jian na siya ay isang kaibigan at upang patunayan ang kanyang koneksyon kay Jinman ikinwento nito ang 3 pagkakataon ng sinigaw ni Jian ang pangalan ni Jinman sa kalangitan. At isiniwalat nito na ang kanyang code ay red at purple at ibig sabihin siya ay nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ni Jian. At habang sila ay nag-uusap dumating ang mas maraming lalaki sa tulay malapit sa bahay ni Jin at sa kabila ng pagkakaroon ng code mula sa mHealth nagpasya silang talikuran nito at patayin si Jian para sa isang bonus na inaalok ng isang misteryosong tao. At ang namumuno sa grupo ay si Mr. Kim samantala nanatili si Sanjo sa kanyang konsentrasyon sa loob ng bahay at maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Jian. Isang drone ang pumasok sa loob ngunit nilabanan nito ni Minhai sa pamamagitan ng isang gas bomb upang bulagin ito. Hinarap nito ang drone at pinabagsak ito gamit ang baril habang gumanti si Sanjo sa pamamagitan ng pagpapaputok nito sa babae. At habang sumisigaw ito sa labis na paghihirap sinubukan ni Jian na abutin ang kanyang baril ngunit napagtanto nito na hindi niya pwedeng ilantad ang kanyang sarili sa sniper. At habang nagpapanik tinipon ni Jian ang kanyang sarili at inalala ang mga payo ng kanyang tiyuhin tungkol sa paghahanap ng isang blind spot upang maiwasan ang putok ng isang baril. At dahil determinadong malaman ang blind spot itinali ni Jian ang basag na salamin sa isang wallis at maingat na minaobra ito patungo sa bintana hanggang sa matuklasan nito ang blind spot sa itaas. At walang pag-aalinlangan umakyat ito sa itaas ng ref at tumalon at nagawang makaiwas sa bala ng sniper. At sa pagtaob sa sofa upang kunin ang pistola nagulat itong makita ang nakatagong rifle sa ilalim nito at habang kinuha niya ito nagbigay si Minhai ng mga tagubilin sa paggamit nito. At sa pagkarga ng bala bumaril si Gian sa sniper gayunpaman dahil sa unang pagkakataon tumilapon ito sa sahig sa lakas ng baril dahilan upang hindi nito tamaan ang target. Samantala dumating ang ibang crew sa labas ng bahay at naghahanda na umatake sinimulan nilang pagbabarilin si Minhai mula sa kabilang direksyon ngunit gumanti ito at nagtatago sa likod ng sofa. At nang subukan ng isang lalaki na umatake kay Jongman mabilis na tinapos ito ni Minhai gamit ang isang putok ng baril sa ulo nito. At napagtanto ng grupo na si Minhai ay nasa lugar upang protektahan si Jian at sa gitna ng palitan ng putok inutusan ni Minhai si Jian at Jongman na magtungo sa storage na na-access sa pamamagitan ng pinto sa sahig ng silid ni Jin. At gamit ang bulletproof na pader bilang shield ang dalawa ay marahan na nagpunta sa storage at muli nagpaputok si Sanjo sa kanila ngunit ginamit ni Minhai ang pagkakataon na targetin ang kanyang van at matagumpay na tinapos ang driver. Nagpatuloy ito sa pag-cover sa dalawa sa mga papalapit na kalaban na nakarating na rin sa warehouse. At sa loob ng bodega na diskobre ni Jian ang isang pin code at nahirapan itong buksan at inalala ang tagubili ni Jinman na tandaan ang kanyang student ID number inilagay ni Jian ang numero at hindi nagtagal in-scan ng camera ang kanyang mukha at nagbigay ng access. At lumalabas na ito ang shopping mall ng mHealth at habang ginagalugad ni Jian ang lugar ang grupo ni Kim ay papalapit na kay Minhai. Ang kadiliman sa loob ay nagbigay sa kanya ng cover na mas nagpahirap sa kanila na mahanap si Minhai. At gamit ang kanyang kaalaman sa lugar madaling tinapos ni Minhai ang mga lalaki ng isa-isa at habang nauubos ang crew bumaril si Kim sa itaas ng bubong at nagpahintulot sa sinag ng araw na magpaliwanag sa lugar. At sa kabila nito mahusay pa rin na tinapos ni Minhai ang ilan sa kanila at dahil nag-iisa na lang hinarap ni Kim si Minhai sa isang laban at sa huling sandali na daig ni Minhai ang laban at ginamit ang may lason na kutsilyo upang laslasin ang leg ni Kim. At sa kabilang banda natagpuan ng dalawa ang sarili nila sa mall kung saan nakaharap nila ang isang lalaking nakamaskara na si Brother na tinutukan sila ng baril. At matapos na ipakilala ang kanyang sarili inihagis ni Brother ang posas kay Jian at inutusan nito na igapos si Jongman. At sa halip na sumunod kinuha ni Jian ang pagkakataon at inatake si Brother at iniwan itong walang malay sa pagsakal sa kanya. At nang makatayo si Jongman ginalugad ng dalawa ang lugar at natuklasan ang mga CCTV mula sa mga lokasyon na madalas puntahan ni Jian gaya ng kanyang paaralan bahay at trabaho at naghihinala na si Brother ay tinitiktikan siya. Tinutukan ito ni Jian ng baril at humiling ng sagot ngunit iginiit ni Brother na nagtratrabaho ito kay Jinman. Samantala mas ginalugad ni Jongman ang lugar at pinailaw ang bodega at si Brother na sensitibo sa liwanag ay nakiusap kay Jian na patayin ang ilaw ngunit nanatili itong nag-aalinlangan hanggang sa ibahagi nito ang panig ng kanyang kwento. At habang nagpapaliwanag si Brother nakialam si Jongman sa pamamagitan ng paglagay ng panyo sa kanyang bibig at sinabing nagpapanggap lamang si Brother upang patayin si Jian. At sa paggagalugad sa lugar nagulat si Jongman na makita ang malaking server setup. Samantala nagawa ni Brother na palayain ang kanyang sarili mula sa posas at dinala nito si Jian sa gitna ng bodega at nang nasa ilalim ito ng isang rack binuksan nito ang pinto sa ilalim at ikinulong ito sa loob.
Pagkatapos ay pinatay ni brother ang ilaw at ginamit ang night vision upang mahanap ni Jongman sa dilim at matagumpay na nakita siya. Nilumpo nito si Jongman gamit ang electric na sandata at nang magkamalay ito natuklasan nito ang sarili na nakatali. Nakipag-ugnayan si brother kay Gian sa pamamagitan ng CCTV at sinabi sa kanya na buksan ang pangalawang drawer ng mesa. At sa loob nakita nito ang mHealth guide na nagpapahiwatig na mamanahin nito ang mHealth pagkatapos ng pagkamatay ni Jinman. At ayon sa gabay si Gian ay inaasahang maging matapat at makipagtulungan sa handover at sa pagpapatupad ng tungkulin kabilang ang pamamahala sa accounting at mga personal na gawain. At pagkatapos na ibigay ni brother ang maraming detalye tungkol sa kanyang mamanahin, pumayag si Gian na kunin ang responsibilidad at dahil nangako si brother na susundin ang bagong handler ng mHealth, inutusan siya ni Gian na palayain siya sa basement. At sa oras na makalabas ito kinuha ni Gian ang baril ni brother at pinilit itong palayain si Jongman at dahil walang pagpipilian sumunod si brother sa kanya. At habang pinapakawalan nito ang kanyang mabilis na tugon ay suntukin si brother sa mukha at nakialam si Gian at sinabing nais nitong marinig ang mga sasabihin ni brother. At gamit ang snare pole pinigilan ni brother si Jongman at nang tanungin ibinunyag nito na ang pagkamatay ni Jinman ay resulta ng mga aksyon ni Jongman. Sinubukan ni brother na kumbinsihin si Gian na ang tulad ni Jinman ay hindi magpapakamatay at mariing tinanggi ni Jongman ang akusasyon at sinabi na kung siya ang pumatay hindi siya nito kasama sa lahat ng kaguluhan at patayan. At upang manipulahin ito sinabi ni Jongman na nang makulong ito sa paaralan siya ang nagturo kay Jinman ng kinaroroonan niya. Nakita ni Gian ang kanyang sarili na nahati sa sitwasyon at hindi makapagpas siya kung sino ang paniniwalaan niya. Inihayag ni brother ang pagkakaroon ng CCTV footage na nakunan ang pagdating ni Jongman sa lugar ni Jinman noong araw na namatay ito. At dahil naipit sa dilema ng pagtitiwala inalala nito ang aral na tinuro ni Jinman sa pagkuha ng responsibilidad sa isang aksyon at sa araw na makatagpo ito ng isang pusa binigay sa kanya ni Jinman ang pagpipilian kung aampunin ang pusa o ibibigay ito sa pet care. Bagamat inihayag ng bata ang pagnanais nito na ampunin ang pusa pinaalala sa kanya ni Jin na kung ang pusa ay magkasakit o mamatay siya rin ang may pananagutan sa sarili nitong kalungkutan. At muli nahati sa pagitan kung sino ang paniniwalaan nagpasya si Gian na paboran si Jongman sa halip na si brother at inutusan nito si brother na magbigay ng mas marami pang bala at gamot kay Minhai. At habang sumunod ang lalaki at umalis sa bodega niyakap ni Jongman si Gian at itinurok sa kanya ang isang pampakalma at habang nawala ng malay si Gian isiniwalat ni Jongman na siya ang nagkulong sa kanya sa basement ng paaralan noong bata pa sila. At sa nakaraan nang mamatay ang pusa ni Gian hindi ito inaliw ni Jin at naniniwala ito na dapat tanggapin ni Gian ang buong responsibilidad sa kanyang mga desisyon. At ngayon ang responsibilidad ay nakasalalay lamang kay Gian para sa mga desisyon nito na unahin si Jongman kaysa kay brother. Nagsimulang magkwento si Jongman kay Gian kung paano ito nasangkot sa Babylon ang organisasyon na hinahanap siya upang patayin. At lumalabas na si Jongman ay naghahangad na maging isang black cat hacker at tinataglay nito ang kinakailangan na kakayahan. Ibinahagi nito sa isang kaibigan na matagumpay nitong nahack ang isang dark website na mHealth at natuklasan ang kanilang pagkakasangkot sa pagbibenta ng mga armas sa black market. At sa pag-uwi siya at ang kanyang kaibigan ay nakatagpo ang isang misteryosong tao at nang makarating sa kanilang apartment at binuksan ang ilaw nakita nila si Yungan sa loob at lumalabas na nalaman ni Yungan ang tungkol sa pag-hack ni Jongman sa website ng mHealth. At dahil ang website ay na-recover agad inutusan ni Yungan ang binata na i-hack ulit ito upang ipakita ang kanyang kakayahan. Tumugon si Jongman sa hiling ng lalaki at matagumpay na nagawang i-hack muli ang website. Gayunpaman bilang resulta ang isang Babylon na lalaki ay pinatay ang kaibigan ni Jongman dahil wala itong silbi sa kanila. At habang nagtratrabaho sa Babylon kumuha si Jongman ng isang part-time job sa lugar ni Jinman at palagi itong may dalang camera pen upang i-record ang paligid nito at sa isang pagkakataon matagumpay nitong nahack ang mHealth website upang makuha ang ID at password. At habang siya ay hindi gaanong mahalaga sa Babylon ang isa sa kambal ay pinadala sa kanyang apartment upang tapusin siya gayunpaman kinumbinsi sila ni Jongman na may plano itong tulungan sila na pabagsakin si Jinman. At sa pagpapatupad ng kanyang diskarte inihayag ni Jongman ang sarili nito kay Jinman na tumugon sa pamamagitan ng pagbitin sa kanya. At lingid sa kaalaman ni Jinman si Jongman ay may masalimuot na plano at ginamit nito ang isang peking audio clip na tila si Jian ay humihiling ng tulong. At sa paraan na ito lumilitaw na si Jian ay nahuli ng Babylon at hinihimok si Jinman na tumugon sa kanilang kahilingan para sa kanyang kaligtasan. At matapos na palayain si Jongman pumasok si Jinman sa banyo at sinundan ito ni Jongman at sa kanyang gulat nakahiga si Jinman na wala ng buhay sa bathtub na butas ang kanyang leeg.
Inihayag ni Jongman kay Jian ang nakakalungkot na katotohanan na ang kanyang tiyuhin ay nagpatiwakal upang iligtas ang kanyang buhay. At nang masaksihan ang video ng kanyang tiyuhin na nakahiga na wala ng buhay sa banyo, hindi napigilan ni Jian ang galit at luha at pinagtapat nito kay Jongman na hindi nito tinawagan si Jin sa araw na yun. Pagkatapos ay pinakita ni Jongman sa kanya ang deepfake na teknolohiya na ginamit nito upang gayahin ang kanyang boses nang biglang tumawa si Jian na parang demonyo at pinaalam nito kay Jongman na ngayon ay target na rin siya ng Babylon at ituturing siyang walang silbi pagkatapos nitong matapos ang trabaho. Sinabi nito kung paano pinakawalan ng Babylon ang drone sa bahay nang hindi iniisip ang presensya ni Jongman. At habang sinasabi ni Jian ang masakit na realidad, si Jongman ay nataranta at nagpasya na tapusin siya. Gayunpaman, bago pa nito may sigawa ang kanyang misyon, sinipa siya ni Jian sa binti dahilan upang mawalan nito ng balanse at mabilis nitong ginamit ang triangle choke at pagkatapos ay itinulak ito sa lamesa at nagbigay sa kanyang ng pagkakataon na makatakas at magtago sa mall. At ngayon si Jongman ay hinahanap siya na nakita ang kanyang sarili na hindi ma-access ang locker na naglalaman ng armas. At sa pag-alala sa payo ng kanyang tiyuhin na gamitin ang lahat ng nasa paligid niya sa oras ng kagipitan. Nakita ni Jian ang panglinis na produkto at nagbuhos ito ng ilang likido sa sahig at kumuha ng tali at habang lumakad si Jongman sa likido nadulas ito at hindi sinasadyang inilagay ang kanyang paa sa lubid. At sa pagsasamantala sa pagkakataon hinayla ni Jian ang lubid dahilan upang lumambitin si Jongman ng patiwarik. At matapos na atali ang lubid sa mga rack, nagpakawala si Jian ng sunod-sunod na sipa sa mukha ni Jongman at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa lahat ng pinagsamahan nila. At sa kabilang banda hinatid ni Brother ang medical kit kay Minhai at nagtap sa pader upang matukoy ang hollow na parte. At pinaalam nito kay Minhai na inaasahan ni Jinman ang ganoong pag-atake kaya binago ang bahay para sa isang maximum na depensa. Pagkatapos ay winasak ni Brother ang pader gamit ang hammer kung saan pinakita ang 3 baril at isang malawak na supply ng bala na estratehikong inilagay ni Jinman para sa oras ng pangangailangan. Samantala nagpadala ang Babylon ng mas maraming tao na may utos na hulihin si Jian ng buhay sa pagkakataon na ito. Ang bagong grupo ng mersenaryo ay dumating na may dalang robotic na aso na may kamera at mga armas. Mabilis na lumapit ang robot sa bahay at sinubukan ni Minhai na pigilan ito gamit ang shotgun, ngunit tila mabilis ang robot. At bago pa mapigilan ni Minhai ang robot, siya ay inatake mula sa malayo ng mga paparating na lalaki. At habang paparating, tinakpa ni Brother ng mga metal na pinto ang bintana habang sinubukan ng robot na wasakin ang mga pinto, ngunit nagawa ni Minhai na pabagsakin ito sa sahig gamit ang shotgun. Samantala gumawa ang mga mersenaryo ng isang butas sa pinto at sa pamamagitan nito naglabas sila ng gas sa lugar, ngunit si Brother at Minhai ay protektado ng kanilang mga maskara at nanatiling hindi apektado. At habang nawawala ang gas, binuksan ni Brother ang metal na pinto at sa pagsasamantala sa gas naghagis si Minhai ng isang flash bomb sa grupo na pansamantalang binulag sila. At gamit ang pambihirang kakayahan sa laban nagpatuloy ito sa pagpatay niya sa mga mersenaryo ng isa-isa. At sa gitna ng laban sumama si Jian sa laban upang tulungan ang dalawa at nagdala ito ng 2 granada na inihagis nila sa mga mersenaryo at nagdulot ng malakas na pagsabog. Gayunpaman ang isang miyembro na si Kuma ay nakaligtas sa pagsabog at inatake si Jian at inihagis ito sa pader. Sinubukan din niyang saktan ngunit may nakialam at sinaksak siya mula sa likuran na humantong sa kamatayan nito. Ang tagapagligtas ay lumalabas na si Pasin na kaibigan ni Jinman at ang tutor ni Jian sa martial arts. At nang makita ang kanyang guro na puno si Jian ng emosyon at niyakap ito, gayunpaman hinimok siya ni Pasin na tipunin ang kanyang sarili dahil mayroon na lang silang kakaunting oras dahil paparating si Bale. Isang flashback mula sa 14 na taon ang lumipas kung saan si Jinman ay nagtatrabaho bilang mersenaryo kasama ang Babylon. At sa panahon ng misyon dumating si Bale bilang backup at mabilis na tinapos ang mga rebelde. Gayunpaman nang humiling ng tulong ang ibang sibilyan, hindi inaasahang kinuha ni Bale ang baril mula sa patay na rebelde at walang awa na pinatay ang mga sibilyan at binaril sila sa ulo. At si Sona ng isa sa teammate ni Jin ay naging saksi sa karumal-dumal na pagkilos nito. At dahil inaasahan na maaari nitong sabihin ang nangyari si Sanjo na matalik na kaibigan ni Bale, ay pinatay ito at kalaunan dumating si Jinman sa eksena. At batay sa pagkakaayos ng mga katawan, nalaman nitong hindi ang mga rebelde kundi ang kanyang sariling team ang may pananagutan sa pagkamatay ng lalaki. Ang kanyang hinala ay napatunayan ng malamig na sinabi ni Bale na walang dapat saksi sa nangyari. Iniulat ni Jin ang insidente sa mga awtoridad at nagsampa ng kaso laban kay Bale, gayunpaman ang kanyang senior na si Yungan ay hinimok siya na huwag tumistigo laban kay Bale at sinabi na masisira nito ang reputasyon ng grupo.
At nangako si Yungan kay Jinman na ilalayo nito si Bale sa mga hinaharap na operasyon, gayunpaman ang mga pangyayari ay humantong sa isang malaking operasyon kung saan kinakailangan ni Yungan na pahintulutan si Bale na sumama. At sa pag-aakalang walang sibilyan sa lugar, pinaniwalaan ni Yungan si Bale na hindi magdudulot ng anumang problema. Gayunpaman nauwi ito sa pagpatay ni Bale sa isang grupo ng mga babae na biktima ng human trafficking. At habang naglalagay ng pampasabog sa gusali, natuklasan ni Jinman ang isa pang nakaligtas na si Minhai at nagpa siya itong palihim na ihatid ito palabas ng gusali. At sa kasamaang palad, pinigilan sila ni Bale at humantong sa isang paghaharap sa pagitan ng dalawa. Si Jinman na determinadong protektahan si Minhai ay pinilit itong umalis ng mag-isa sa gusali at isang laban ang naganap sa pagitan ni Jin at Bale at mabilis na pumabor ang laban kay Bale. At sa oras na tatapusin nito si Jinman, isang bala ang tumama sa mata nito at nagmula ito kay Minhai na bumalik upang iligtas si Jinman. At sa maraming saksak na binigay nito kay Bale, nagawa nilang makatakas sa gusali bago pa ito sumabog at ginawang abo si Bale. At para pagtakpan ng katotohanan, sinabi ni Jin na sinakripisyo ni Bale ang sarili nito upang iligtas, at kasunod ng insidente nagbitaw si Jinman sa kanyang trabaho bilang mersenaryo at nanirahan sa kanayunan. At pagkatapos ng pagkamatay ni Honda, kinuha nito ang nakakabatang kapatid ni Honda na si Brother. Samantala si Sanjo ay nagsasanay nang makatanggap ito ng isang hindi inaasahang bisita na si Bale na buhay pa at nakaligtas ngunit bulag ang isang mata. At sinabing sinubukan siyang patayin ni Jinman, binuo ni Bale ang isang team na may layuning ubusin ang pamilya at kaibigan ni Jinman. At kalunos-lunos si Bale ang may pananagutan sa pagkamatay ng ina ni Jinman, at matapos ng libing nakatanggap si Jinman ng isang tawag mula sa isang tao at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbabalik ni Bale. At sa utos nito na bantayan ni Honda si Jian, nagmadali si Jinman sa punerarya at si Sanjo at Bale ang pumatay sa kapatid ni Jinman at sa asawa nito. Iniligtas ni Jinman si Jian at nakita nito si Bale, ngunit ang dumadaan na mga tao ay nagbigay ng pagkakataon kay Jinman na makatakas. At bago pa kumilos si Bale, inuna ni Jin ang kaligtasan ni Jian bago harapin si Bale. At sa kasalukuyan si Pasin at Jian ay inalagaan ang mga sugat ni Minhai. Samantala nabawi ni Jongman ang kamalayan nito at pinalaya ang kanyang sarili, at dahil hindi magamit ang elevator, nagpa siya si Jongman na manatili at sinubukan na i-hack ang server ng mHelp upang ipakita sa Babylon na sila ay umaasa sa kanya. Inimungkahi ni Pasin na kailangan nilang pumunta sa mall at pinaalam ni Brother sa grupo na naglagay si Jinman ng mga trap sa loob ng bahay, at lumalabas na ang arsenal ay idinisenyo upang patakbuhin ng isang manager sa lahat ng oras, at kung aalis ang manager, ang protocol ay ma-restart. At kung walang manager, ibig sabihin na may isang emergency at ang lahat ng operasyon sa loob ng mall ay titigil. Mayroon lamang silang 20 oras at 30 minuto bago matapos ang restart, at doon na pagtanto ni Brother na may ibang gumagamit sa server. At bago pa maintindihan ng lahat ang sitwasyon, ang robot na aso ay muling bumalik at naglabas ng matalim na ingay na nag-iwan kay Brother upang mawala ng malay. At dagdag sa kaguluhan, isang sasakyan ang pumasok sa loob ng bahay na sakay ang kambal at pati na rin si Sanjo. Isang laban ang naganap sa pagitan ng kambal at ni Pasin, ngunit nakakagulat na gawa ni Pasin na madaig ang laban. Samantala ginagalugad ni Sanjo ang silid, ngunit nahuli ito ng isang ambush mula kay Jian, at sa kabila ng pagkagulat nagawa nitong pigilan ang pag-atake. Lumitaw si Brother at inatake si Sanjo sa ulo nito at kinuha ang atensyon nito habang nagpatuloy ang dalawa sa isang laban na nagpahintulot kay Jian na tumakas. At matapos na mapigilan si Brother, sinagot ni Sanjo ang laban sa pamamagitan ng pagtapos nito sa buhay ni Brother. Narating ni Jian ang bodega at nakita ang isang baril habang sinundan nito ni Sanjo, ngunit nahuli ito ng dalaga at tinutukan ng baril. At habang nagharap, inamin ni Sanjo ang pagpatay nito sa magulang ng babae, at ang kanilang pagtatalo ay naputol nang lumitaw si Jongman mula sa ilalim ng mall dala ang isang baril, at ang mga salita ni Jian sa kanya ay malinaw na nagpabago sa kanya, at ngayon siya ay determinadong tapusin ang sinumang miyembro ng Babylon na makakaharap niya. At dahil nakaramdam na pinagkanulo, inilabas nito ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapaputok sa hangin, at kahit ano pa ang ginagawa nito, wala siyang laban sa harap ng isang propesyonal na mersenaryo, at hinarap siya ni Sanjo at tinapos ang kanyang buhay sa paghampas ng isang palakol sa kanyang ulo. Samantala mabilis nagtungo si Jian sa ilalim ng mall habang sinusundan nito ni Sanjo, at sa pagdating nito sa ilalim, isang paghahanap ang naganap habang sinubukan ni Jian na sagisaan ito gamit ang forklift, ngunit nagawa nitong makaligtas. Tinutukan niya ito ng baril, at sa halip na patayin ito, sinindihan ni Jian ang gas na bumalot kay Sanjo ng apoy. Gayunpaman, ang apoy ay panandalian lamang na pinatay ng sprinkler at nag-iwan kay Sanjo na sugatan, ngunit buhay pa.
At dahil hindi napigilan sinubukan nitong umatake kay Jian na tumugon sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo na mabilis ikinamatay nito. Samantala lumalabas na nakaligtas si Brother sa pag-atake dahil sa suot nitong bulletproof habang kinuha ni Pasin ang ilang bagay sa kanyang mga kamay at tinapos ang kambal at iniligtas si Minhai. At sa kabila ng ginawa ni Jongman sa server nabawi ni Brother ang kontrol at ang kanilang problema ay nagpatuloy habang mas maraming code holder ang papalapit sa bahay. At sa tulong ni Brother tinanggal ni Jian ang ulo ni Sanjo at pinakita ito bilang isang matinding babala sa mga paparating na mersenaryo. Kinuha ni Jian ang kontrol sa pagtugon sa potensyal na kalaban sa pamamagitan ng intercom na may isang panukala at inalok sila nito ng gantimpala ng Babylon Bounty at mga diskwento kung aalis sila ng mapayapa o kung hindi nangako ito na tatapusin silang lahat. At sa pag-iisip sa kanilang pagpipilian mas pinili ng mga mersenaryo na tanggapin ang alok at kumbinsado na ang patuloy na negosyo ay magbibigay ng mas magandang resulta. Samantala bumalik si Pasin sa silid at nakita si Minhai na hindi gumagalaw habang tinitignan ni Jian ang pagkawasak ng kanyang tahanan. Siya ay nabalot ng emosyon habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang mukha nang biglang isang bus ang papalapit sa bahay at nag-udyok kay Jian na harapin ang pinaghihinalaang banta. Gayunpaman lumalabas na ito ay ang cleaning crew na dumating upang linisin ang mga kalat at gulo. At sa panahon ng paglilinis napansin ni Jian ang sasakyan na papalapit sa bahay at sa kanyang gulat ito ang kaibigan ni Jinman at inilabas nila ang sugatan na lalaki sa likuran at lumalabas na ito ay si Jinman na buhay pa. Ang palabas ay nagtapos habang nakatingin si Jin kay Jian na may ngiti sa kanyang mukha at tumugon ng dalaga na may halong tuwa at hindi makapaniwala. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.